Karong gabi nasad mga higalag mga kaigsunan. Dalaygon kaayo gyud ang Dios nga wala gid ta niya pasagdi. Hangtod karon mga kaigsunan ang Ginoo maayo kaayo. O karong gabi mga kaigsunan ang atong suwito the harvest model magampo sa ta mga kaigsunan. Ginoong Dios, salamat kaayo sa pribiliyo nga nakapadayon pa kami sa pagtuon. Salamat gyud sa kagawasan nga makasibya pa kami sa imong mensahe. O karong gabi Ginoo ang imong mando pinagi sa balang espiritu magauban kanamo. Salamat gyud sa mga crew dinhi sa Hope Channel, South Philippines nga nagapadayon sa ilang dedikasyon sa pagcommit sa ilang kinabuhi sa pagtabang sa imong buhat. Labi na gyud sa paghatag sa ilang oras alang sa pagtabang niini. Giampo namo ang tanang mga unions, mga conferences and missions sa tibok Pilipinas, labi na gyud dinhi sa tibok Mindanao. Salamat sa imong gugma ug grasya. Salamat gyud sa imong kaalam amo kanig pangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. O karong gabi mga kaigsunan, padayon ta sa atong suwito the harvest model. Unsa maning the harvest model mga kaigsunan? May kalabutan kini sa atong gitun-an sa miaging pipila ka mga gabi. Nag-ingon diha, global total member involvement. Usa kini ka biblical principles mga kaigsunan alang sa pagdaog kamiling kalag. The harvest model, mao ni ang atong topic karong gabi. Jesus model for making disciples and starting a multiplying movement. Mao ni ang iyang estilo makigsuon ano kana, it's a biblical model. Unsaon niya paghimog mga tinun-an. Giunsa niya pagsugod makigsuonan. Unya giunsa niya pagpadaghan ang iyang mga tinun-an igsuon. Nasayot kita sa 12 ka mga apostolis apan makigsuonan mauna ang atong gibasihan sa mission sa atong iglesia. Sa Matthew 28, 19 ngadto, 18 ngadto sa 20 makaigsuonan. Nga kita gitawag, giawhag sa paghimo og mga tinun-an alang sa iyang gingharian. We are called to make disciples aron mahimong atong sumusunod kang Ginisus makaigsuonan. So naa say model nga atong sundon. Og kini usa ka parabulo makaigsuonan. Usa ka parable. The parable of the growing seed. Pagkanindot makaigsuonan. Unsa kini sambingay mahitungod sa usa ka binhi nga gipugas mga kaigsuonan. Nagaingon diri the parable of the growing seed. In the parable of the growing seed, Mark 4:26 to 29. Ni ako'y Bisaya dinhi nga Biblia makaigsuonan gusto nako kini basahon. Ingon diri ang sambingay mahitungod sa binhi nga nagatubo. Versikulo 26 ngadto sa 29 makigsuonan ingon siya. Og siya miingon ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga magasabod og binhi diha sa yuta. Timani ha? Ang gingharian kuno sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi. Sama sa tawo, no? Panigingnan makigsuonan sa usa ka tawo nagsabod og binhi diha sa yuta. Versikulo 27. Og unya matulog siya sa gabii og mubangon sa adlaw og ang binhi mugitib og mutubo sa paagi nga dili niya mahibuluan. 28. Ang yuta pinagi sa kaugalingon niini naghatag og abot og nauna mao ang dahon unya ang uhay unya ang busok nga lugas sa uhay apan 29 apan inig kahinog na sa uhay diha iyang gamiton ang galab kay ang ting-ani nahiabot na. Kita ninyo makigsuonan? Sa dihang ang tao kuno magapugas sa binhi, human diyang pugas, matulog siya, unya, di niya mahibawaan siya pagtulog. Ang yuta, natural yun na makigsuonan sa law of nature, muhatag yun og basta tarong lang nga binhi, mugitib yun na ang iyahang, muturok yun na makigsuonan, naghatag og abot, unya, mugawas ang dahon, mugawas ang uhay, ang busok nga lugas sa uhay, unya inig kahinog na kuno makaigsuonan diha gamiton ang galab kay ting-anina. Mo nang ginganla nato di makaigsuonan og the harvest model. Pagkanindot makaigsuonan ha? The harvest model. So karon, padayon ta. Ingon diha Jesus in Mark 4:26 to 29, Jesus gives us his model for multiplying disciples. Iyang gihatag ang panig-ingnan makigsuonan ang atong model
No? Example na siya, model na siya. Planting churches and building movements of His kingdom. And this story is about the farmer sowing seeds in a field under spontaneous growth and subsequent harvest. Klaro ka sa teksto makigsuunan nga, pagtulog yun sa tao nga nagpugas sa binhi, di lang siya kabantay nga after few days, mugitib na siya makigsuunan, unya, pila ka mga simana o pila ka mga bulan, mubunga siya, unya naan na dayon ang ting-ani. Tinuod yun na makigsuunan. Nasabta na natong sugod, di ba? Unya ingon siya, this story of the parable of the growing seed describes a context for the ministry. Kanang ministry makigsuunan, mauna ang field, mauna ang uma. The activity of the disciple, mauna ang farmer mga kaigsuunan. And the gospel message, mauna ang iyang seed, mauna iyang binhi. The activity of God, mauna ang iyang spontaneous growth. And the outcome mga kaigsuunan, mauna ang iyang harvest. Nakita ninyo igsoon ang atong outline? The field, the farmer, the seed, the spontaneous growth, and the harvest. Dili gyud malikayan makaigsuonan basta tarong lang ang atong gipugas nga binhi, moani gyud ta makaigsuonan og maayo nga pag-ani. Unya sa atong natun-an sa may agi magabi, ato yung sundon ang proseso, naagyo nang prepare, naagyo nang plant, naagyo nang cultivate, naagyo nang harvest, naapod makaigsuonan ang preserve the harvest. So, mauni imong tan-awon igsuon diha sa hulagway, sa picture. The principles of Jesus' short story are exemplified in His ministry as He shows His disciples the nature of His kingdom movement and mission as a simple model for us to follow. Mauna ang hinungdan. Ingon ani gyud makigsuonan ang hulagway. Naa diha ang yuta, naa diha kung giun sa pagtanom, giun sa pagkultibar, gibisbisan pag-ayo, unya, migawas dayon kanang kamatis manang naa diha makigsuonan, pero example lang na siya ha. Hulagway lang na dayon. Human diha nastunga ang gitawag og multiply the harvest. You have to preserve the harvest because you need to multiply the harvest. Dili man pwede makigsuonan nga taman lakas sa harvest, imong ipakaon og hurot, ibaligya nimo hurot ang imong abot, unsa pa may imong ipugas, unsaon pa man imong pagpadayon sa pagpugas, mao nang multiply mga kaigsuonan. Nindot yung kaisa nga ehemplo. So, atong balikan, prepare the soil, then sow the seed, then cultivate the plant, and harvest the crop. Mao na mga kaigsuonan. Pero ato nang gidungagan igsuon, kay di man pwede nga mapugas ka nga di ka magampo. Ingon diha, as we continue to examine Jesus' teachings and ministry, we see the centrality of prayer as the foundation for all ministry and mission. We also see the way in which the harvest was multiplied, leading to the spread of His message and the growth of His kingdom. Mga kaigsuonan, balik ta sa prinsipyo sa pag-uma. Kitang mga mag-uma, kay ako, I consider myself as a farmer. I am a son of a farmer. Onya, mag-uuma gid mi makaigsuonan. Maunay na kapahuman namog eskwela igsuon. Uma, of course, napod mi gamay nga negosyo. O klaro gyud kayo nga sa pagpugas nimo makaigsuonan, dili gyud ka pwede magpugas miingon nga, ako'y bahala, muturok yun eh. Mag-ampo gyud ka makaigsuonan. Sa ingon nga Adventista, ato yung naandan nga, mag-worship ta, before ta maadto sa farm, dayon iampo gyud nga Ginoo, mabugas mi karon. Inig-abot pa gyud sa farm makaigsuonan, sa dili pa mupugas, mag-ampo gyud ka kay unsa may mahimo nimo og walay Ginoo mo tabang, walay Ginoo nga mopagitib makaigsuonan sa binhi nga imong gitisok. Igsuon. So, mauni ang element makaigsuonan nga gidugang nato, prayer o niya ang isa kanang ingon diha nga multiply the harvest. Dili man ato man ang ikuan nga preserve the harvest. Dili man pwede nga taman rata sa harvest makaigsuonan mo na nga instead of 4 nahimo siyang 6 kay unahan giunhan natog prayer dayon sa pikas naapoy preserve the harvest ing ika-6. So ato nang balikan unya igsuon. Tanawa ha. Prayer,
then connect to prepare the soil, then sow the seed of the gospel, grow or cultivate the plant, gather or harvest the crop, and multiply the harvest. Pagkanindot na siya. Maunay atong tagsa-tagsaon karon makaigsuonan sulod sa pila ka minuto. So, pray. Mag-ampo gyud makaigsuonan. Ang mga disciples, miadto sila sa mga mamingaw nga mga dapit. Nag-spend sila og time. Nangayo sila tabang sa Ginoo. This time they spent in private devotion, communion with God, ensure that Jesus was aligned with His Father, priorities and submitted to His sovereign will. He was able to fulfill His responsibility for all that had been entrusted to Him. Makaigsuonan, mismo si Jesus. Jesus taught His disciples to pray for the kingdom of God. Tanawan ninyo ng Matthew 6, 9 to 11, Luke 11, 2 to 4 makaigsuonan. Si Jesus mismo makaigsuonan nag-ampo. Sa Luke 10, 1 to 4 makaigsuonan. Nagsulti si Jesus may tungod sa harvest nga i-gather ang tanan ng mga unsaman kanang mga workforce. Our work as disciples begins with prayer, trust, and dependence upon God. Jesus tells us that the harvest truly is great, but the laborers are few. Dunay daghang alanihon mga kaigsuonan, apan gamay ragyod ang mga ngani. Maunay problema mga kaigsuonan, og bisan sa atong iglesia, maubitaw ng naang nahimo ng global total member involvement. Kay sa survey mga kaigsuonan, sulod sa usagatos ka membro sa isa ka iglesia, maayo na lang og naay 30%. Dili po noon tanang iglesia. Dili yun tanang iglesia na. Pero naay mga iglesia makaigsunan nga tingali only 10% are involved in soul winning. Gamay ra gyud igsuon. Gamay ra pud ang niapil sa pag-prepare sa harvest, pag-prepare sa soil. Gamay ra pud ang niapil sa prepare sa pag-cultivate sa plant mga kaigsuonan. Maunang daghan ang nangawala sa sulod sa iglesia. So ato nang ipadayon igsoon. Therefore ingon siya diha, pray that the Lord of the harvest sent out laborers into His harvest. And the next verse tells us that, go, send them out. Each and every follower of Jesus has a part to play in the harvest, mga kaigsuonan. Lakaw, dili mo sugot ang Ginoo makaigsuonan nga dili ta mo apil. Maobitaw nang ang atong strategic plan sa GC o sa atong church, I will go. I will go. Mauna makaigsuonan. Dili, we will go. I will go. Matag usa. I will go. Kita gyud tanan mo apil mga kaigsuonan. Apil ta. No? Apil gyud ta mga kaigsuonan. So pray. Prayer leads to action. So kinahanglan gyud nga iampo nato mga kaigsuonan. An active personal spiritual life including prayer, devotional Bible reading, meditation and quiet times and fasting are important aspects of discipleship. Grabe, no? So, ampo mga kaigsuonan. So, our collective spiritual life is also important. Dili pwede mga kaigsuonan nga moapil ta sa buhat ten wala tay ampo. Doon na tayo gitawag og disciplines of confession, accountability, community, fellowship, feasting or breaking bread together, hearing God's word, taught corporate worship and prayer. So maunay mga aspeto makigsuonan sa unang linya. So number 2, unsa man number 2, prepare the soil. Hinomdumi makigsuonan nga sa dili pa ka mamugas, sa dili pa nimo itisok ang binhi, magampo gyud ka. O sa dihang imo nang itisok ang binhi, nangingon diha, healthy relationship are vital in the home and church because they are the context in which disciples are made. Healthy relationship. Abi ninyo makigsuonan mao ni, Jesus' model is essentially relational. Dili man pwede makigsuonan nga muditso lang ka og sabwag sa mensahe sa maing balita nga wala kay relasyon sa mga tao. Dili gani ta kabalo usahay manghatag og kamunggay. Usahay mangayog kamunggay ang silingan.
Istorya ra ni igsoon pero usay tinuod biya ni. Usahay mangayog kamunggay ang silingan, kadugayang balik-balik sa silingan. Tagaan man gyud natog punuan kay naon sa puning silingan nga pertipong tapulana. Pero ay lag singkahe. Oh, pagtanom dito, pwede nimong tapulana siling ka pangayog kamunggay hala, pagtanom og imo. Pero makigsuonan kon ato nang ingnon nga igsuon, may maayog tabangan ako ka mananom punta sa imuhang nataran og kamunggay. Abi ninyo igsuon, nindot ba yan, di ba? Katawanan, pero tinuod na makigsuonan. Jesus' model is essentially relational. Prepare the soil, atong tanaw ni, ato ning dugay-dugayog gamay diri igsuon. Prepare the soil, he connected with people of peace who were receptive to his message. Nakig-connect siya makigsuonan. He ate with them. Nikaon siya kauban kaniya. This is an opportunity for us to hear their story. Sa dihang makigkaon ka, makigsalo ka, makiguy-hugoy ka sa makigsuonan, mao nang panahon na igsuon nga, masuod nimo sila. He healed them. Giayo niya sila. Kita Adventista, naamantay gitawag og Adventist Health Ministries. Naatay mga hospitals, naatay mga tambalanan igsuon, mga clinics. Unya, kita pod nga sa iglesia nga naatay mga health professionals, gamito na to ng opportunity makigsuonan. He pointed them to God. Iyang gidala sila. Mao na ang paagi ni Jesus. No? Prepare the soil. Unsa pa gyud? Making disciples. Prepare the soil. Developing leaders. Ministering the people's needs. Influencing others are all activities that happen in the context of personal relationship. Healthy relationships are vital in the home church, in the home and the church because they are the context in which disciples are made. Abi ninyo makigsuonan, mao nay nakanindot gyud. Ang pag-prepare sa soil makigsuonan, gikinahanglan gyud og establisar og maayong relationship sa atong isig katao, sa atong mga silingan, sa atong mga higala makigsuonan og maingon sila nga pagkanindot gyud ang mga Adventist. Dili gyud na malikayan makigsuonan. Number 3, we sow the gospel seed. Mao nang gitawag og plant makigsuonan. In the people's lives, we sow the gospel seed into people's lives by sharing the Bible together makigsuonan. We sow the gospel seed into people's lives by sharing the Bible together. In so doing, we plant seeds of curiosity. We plant seeds of hope and inquiry or conviction that can grow into faith in Jesus. Sow the seed, mga kaigsuonan. Pugas yun. Kay kung magsigi kag apil sa pagpugas, abi ninyo mga kaigsuonan, sa una, sa mag-uuma pa mi, naami anang gitawag nga honglos. I don't know kung makasabot mo anang term nga honglos. Magtinabangay ang mga silingan, maghonglos mo. Karong adlaw mo, tanom ko dito sa inyo ha. Sa pikas, adto na po sa pikas nga silingan. Dayon, kay di man ako kaya ning ako nga nag-apas man ko nga makapugas kog dali. Maghunglos ta, kamo na po mo tanom diri sa ako. Lami kay makigsuonan. So sa ato sab nga sow the seed, atong ipugas ang binhi sa kamatuoran gikan sa balaang kasulatan og pinaagi sa tabang sa balaang espiritu makigsuonan, mugitib ka na. Sa una sa gagmay pa mi makigsuonan dito sa Dinas. Di gyud ako na malimtan dito sa barangay Nangka. Silang Brother Macarati, Brother Garcinis, silang Brother Serino, daghan nga mga kaigsuonan, Brother Oliva, kaning ugangan ni Pastor Dante Obos kay ako man ang silingan ng iyang asawa. Abi ninyo makaigsuonan, kadto sila, sigig panglakaw og pang Bible study, sigig pamugas sa binhi sa kamatuoran. Resulta ni ana makaigsuonan, kami nga bag-o sa pag-alagad, kaming bag-ong na Adventista, nahimo kaming mga pastors tungod sa ilaha mga kaigsuonan. Lami kaing resulta igsuon. Manang salamat yun kaayo. No? So number 4, makaigsuonan. Uno, manipod, dali ra kaayo. Number 4 is cultivate the plant. Diba? Cultivate the plant. Unsaon man imo nang migitim nga binhi, imo gyud ang atimanon. Sprout watered from the watering can is like God working through the Holy Spirit to grow a seed of faith and love for Jesus. So imong bisbisan, kita nimo ng kamot diha makaigsuonan nga nagbisbis, patay man yun ang tanom igsuon og walay ulan. So kung wala na gani ulan, imong bisbisan, imong habukan, imong atimanon pag-ayo. Nagpalit kog sili diha sa Tagaytay.
Akong gitanom makaigsuonan, bag-o lang gyud. Gitanom nako sa likod sa balay diha sa SSD. Abi ninyo igsuon, pertig yung inita sa Tagaytay karon. Perting inita karong panahon na, tumiaging mga bulan. Nang lakaw mi. Nangadto big bagyo kay naay appointment dito. Pila ka adlaw mi dito. Pagbalik na mo makaigsuonan, hurot gyud kamatay akong sili. Pasti lang mahala akong palit at igsuon kay perti man yung lami apod mo kaon ka nga na kay sili isagol sa kanang sawsawan. Abi ninyo igsuon patay ang sili. Mahal ra ba kay palit nako ato. So makaigsuonan, it's just an example nga kun mamugasta, wala nato gibisbisan, wala nato giatiman, wala nato gikultibar makaigsuonan, imposible gyud kaayong makaani ta makaigsuonan. Imposible gyud makasanggi ta. Imposible gyud naatay abot. Pero sa atong pagkultivate, atong gibisbisan, pinagi sa gahom sa balang espiritu, motubo ang binhi makaigsuonan. Mo grow, ikaw pod nga nagbisbis, mo grow pod ka, motubo ka sa imong relasyon sa Ginoo makaigsuonan. Cultivate the plant. Ha? Ang balang espiritu, mo trabaho gyud sa ilang kasing-kasing, pinaagi makaigsuonan sa pagsunod sa ehemplo ni Ginisos. Ang iyang kinaiya, mo gitib makaigsuonan sa atong kinabuhi, og mahimo kitag matinud-anon ngadto kaniya. Ang pagkultibar makaigsuonan, dili man na makaigsuonan nga imong pakanon ritso gahi kay nga pagkaon ang imong bag-ong gibabustadihan. Kinahanglan kadto mga topic pa nga mga gaan-gaan sa makaigsuonan. Di ba? Dili nimo ritsoon igsuon. Mao na siya. Nya imong atimanon pagayo habukan og bisbisan. Diri na tas number 5. Harvest the crop pagkanindot. Imo nang i-harvest. New disciples are gathered into communities of faith and fellowship. Pastilan tanawar go ng humayo pating lamia kay sa uhay mga kaigsuonan. Sa dihang mag-harvest mi sa una sa bukid makaigsuonan, dili man to basakan. Kadto man tong dinorado nga humay. Pagkalamian naman gyud makaigsuonan, makita gyud ako grabe kanindot gyud pila kasako ng kadto bitawng pula bitaw nga dinorado nga iniglungag nimo makaigsuonan pertig humuta. Taga bukid man gyud mi makaigsuonan, makasabot gyud kung unsa na siya. Wala mi basakan. Kadtong kamad-an ang amo ang uma sa una nga humay. Kanang mga remilites, mga dinorado, mga malos, basta kayo mo sa panang uban, ang mga humay sa una, di na ko malimtanan ako ng uban. Abi ninyo igsuon, pertig yung ninduta. New disciples are gathered into communities of fellowship and faith makaigsuonan. These steps involves leading people to decisions of commitment. New disciples are gathered into communities of faith and fellowship. So, kini kuno nga ang makaigsuonan sa pag-harvest, imong dalon ang mga tao sa desisyon sa pag-commit sa ilang kinabuhi sa pagdawat ng Ginisos. Ato ning giingon nga ato ning sinsilyoon matag gabi. Ako na ning gisulti sa miaging mga gabi makaigsuonan nga. Dili pwede di ay nga taman rata sa wali. Taman rata sa unsa pagkultibar. Sa akong gikaingon makaigsuonan, mitubo mi sa among pag-alagad sa dihang nahimo ming Adventista tungod kana sa mga kaigsuonan. Nga grabe gyud, mga Gumapak family, mga Adlaon family, mga Garcinis family, mga Macarate family, mga Sirino family, mga Oliva family, maunang mga ngalan nga dili nako malimtan makaigsuonan. Sila gyud ang nag-amuma namo nga nahimo ming mga magbubuhat mga kaigsuonan. Dako mig utang kanang ugangan ni Pastor Dante Ubos, Max Dante. Dako mig utang ato nila. Kay sila man gyud to sa bag-o pa ming nabutismohan, gamay pa ko makaigsuonan. Mga 10 anyos ko, nakita na nako kung giun sa mi pag-atiman sa makaigsuonan. Wala ko kasabot ato igsuon nga inaana di na. Maayo gani ang among iglesia sa Dinas sa Mogad del Sur kay naay mga leader sa iglesia nga grabe gid sila mo nurture namo mga kaigsuonan. So, this take the shape of small groups. Diya na. Establish congregations and new churches. Here they are. They take their place as member into the body of Christ. Makaigsuonan. Sa matag harvest ko no, naamag yun ang bunga, naamag yun ang abot. There are seeds. The purpose of these seeds is to be replanted to the cycle can continue. Harvest the crop, makaigsuonan. Churches decline and movements stagnate when the cycle stops. Unsaon pa man nimo pagpugas. Di ko malimot sa una makaigsuonan nga human og ani
tigumon mag-reserve gyud si tatay si mama og binhi didto sa katong didto gyud sa dako kaayo nga butangan naghumay. Unya ilang butangan og kanang chemicals aron dili madaot makigsuonan, ma-preserve. Unya didto gyud sa dako kaayo nga buyot. I don't know kung makasabot mo ana igsuon. Kana bang kuha na siya, mura na siya glukay, pero di na buli. Himuon nga dako kay nga sudanan og humay. Ang among bukid sa una igsuon sa among balay, dako-dako po to among balay, basta naghanag yung humay igsuon. Daghan po kaimig bisita nga masig kaon dito kay abutanan man ang among balay og mga literature evangelist. Tanawa ha? Mao na nga naagani mga literature evangelist mo adto sa balay makigsunan, malipay ko kaayo kay di ko malimot ana nga kayning mga literature evangelist bag-on paming nabaptize magpundo sa amo na makigsunan tag 30 ka buok say moabot pa na sila 50 usahay kay abutanan lagi among balay makigsuonan. Pastilan igsuon ang resulta na himo ming mga pastors. Tulo mi kabok pastors na himo sa pamilya. Salamat kainyo kay katong mga literature evangelist makigsuonan. Perti man tong muampo. Ha? Perti tong muampo. Kani si Gerald dire sa Hope Channel. Ang iyang mama literature evangelist po na. Di nako na malimtan makigsuonan nga sila sa una sa canvassing work. Ilang mga higala pod tuapod sa amo ang balay nagapuyo mga kaigsuonan. Nalipay ta ni ana og mao ang harvest igsuon sa atong iglesia og ang katapusan multiply the harvest. Kung man mag-harvest, so magtigom og binhi para sa unsa? Para sa sunod nga pagpugas mga kaigsuonan. It's a cycle. The harvest is multiplied as new disciples become disciple makers. Followers become leaders. And leaders become mentors. Newly gathered churches become missionary senders. And small group becomes outreach focused mga kaigsuonan. Mao na siya. Mao din ay rason nga naay gitawag o multiply the harvest. Kay dili pwede taman rata sa harvest. Kanang giingon diha makaigsuonan nga disciples become disciple makers. Maunay pinaka focus karon sa global TMI mga kaigsuonan. Dili ratataman sa membro sa iglesia. Dili ratataman diha. We should multiply the harvest igsuon. The harvest is multiplied as new disciples become disciple makers. Followers become leaders and leaders becomes mentors. Newly gathered churches become missionary senders. And small groups becomes outreach focused mga kaigsuonan. Naa diha ang teksto. Basaha lang niyo na nga teksto mga kaigsuonan. Mark 4:8 and 20. So, mauni ang sumada ha. Nya natas katapusan mga kaigsuonan. Unsa ang unom ka steps? Number 1, prayer. Number 2, connect to prepare the soil. Number 3, sow the seed of the gospel. Number 4, grow or cultivate in the plant. Number 5, gather or harvest the crop. And number 6, multiply the harvest mga kaigsuonan. Ni atas sa pagsumada igsuon. Unsa gani ang prepare? Prepare means pray for people, mingle with people, eat with people, and serve people. Encourage their involvement mga kaigsuonan. Mauna ang prepare. Number 2, sow the seed. Listen to their story. Connect their story to your story. And share God's story. Offer Bible readings. Unsa pa? Bible reading opportunity. Encourage them to share their journey. This is the summary mga kaigsuonan. So, unsa pa gyud? Cultivate. Grow a deeper relationship. Kung naamoy camera, you can take picture. Aron nga masabtan ninyo ang summary sa akong sermon. Sa atong lecture. Mentor spiritual practices for life transformation. Strengthen connection with church community. Encourage growth in Adventist mission and message a lifestyle. Involve them as ministers. Maunang pag-cultivate makaigsuonan. Next, unsa man? Harvest. Ang ikaapat harvest. Lifelong commitment to worship, ministry, and evangelism. Unsa pa gyud? Invite people to be baptized. Unya, naapadihang community and Christ-likeness. Invite them to be filled with the Holy Spirit. Continue in prayer and Bible reading.
Commit to Adventist mission, message and lifestyle, and multiply disciple-making disciples. Mauna siya makaigsuonan. Ang katapusan, giingon diha sa multiply. Multiply disciple-making disciples. Cultivate or continue training as disciple makers. Yung sa pagyod, involve them in new ministries and church plans. Identify and mentor Adventist leaders. Multiply healthy disciple-making Adventist churches and experience a disciple-making movement, mga kaigsuonan. Nakita ninyo igsuon, kining 5, prepare, plant or sow the seed, cultivate, harvest, and multiply the harvest. Nining gabi makaigsuonan, mas klaro na siya. Ako ingnon kamo karong gabi. Picturean ninyo katong kining 5. No? Kining 5 ka mga steps, mga kaigsuonan. Kay magbalik-balik man ni kada gabi, pero dunay lain-lain nga estilo sa pag-explain ni ini mga kaigsuonan. Kay nga naman, gusto gyud nato ni nga masinsilyo pag-ayo, masabtan gyud pag-ayo, bisan pagbata mga kaigsuonan dapat makasabot ni ini. Kay nga naman, kita gyud tanan dapat makasabot ni ini. Mao na ang katapusan nga slide sigsuon. Kana siya mao na pinakakatapusan gyud. Og ako gyud gipanghinaot. Timan gyud na igsuon. Global total member involvement. Unsa na siya? Tanang iglesia o ang tanang membro sa iglesia muapil sa buhat. Unya ang kadaugan ni ana makaigsuonan. Kita nga nag-apil. Dili lang tataman sa pag-apil, kundi mohimo pud tag mga tinun-an. O kadtong atong nahimo mga tinun-an makaigsuonan, mopahat pud ngadto sa uban hangtod malukop ang mensahe sa maing balita. Mga kaigsuonan karong gabi, ako mong ingnon, naa ka mo sa inyong pulayanan, ako kamong iampo, mag-ampo ta mga kaigsuonan. Salamat gyud kayo sa inyong pagtamod bata gabi, ipahat gyud ninyo kini nga mensahe. Bisag kanilang karong nga slides mga kaigsuonan, kanilang last nga slides. Kung imo nang makita, mahimo na siya mga kaigsuonan nga makapatubo sa aton pag-alagad kung ato nang sundon mga kaigsuonan. Mag-ampo ta. Ginong Dios. Karong gabi, salamat gyud kaayo sa mensahe. Salamat gyud nga nasabta namo Ginoo nga ang Global TMIDI kinahanglan kami mo apil sa pag-prepare sa amo nga yuta nga pagapugsan mao ang kasing-kasing makaigsuonan. Unya mutanom kami sa binhi sa kamatuoran ngadto sa kasing-kasing sa makatawhan. Among kultibahon Ginoo ug ang Holy Spirit, ang balang espiritu na ang bahala sa pagpatubo kanila. Human ini Ginoo mo himo kami sa pag-ani, sa pag-harvest. Ug sa human namo sila ma-harvest, dala sa diha sa tilan sa Ginoo, madala sila sa kamatuoran, mudawat sila sa santos nga bautismo. Mao nang panahon na Ginoo nga dili sila magpabilon nga ordinary nga membro. Mahimo pud silang disciple makers. Maghimo pud sila mga tinun-an aron mo kaylap ang mensahe. Dili lang mas stagnant Ginoo ang iglesia. Magpabilin nga lig-on kay nganuman ipahat pod sa uban ang bag-ong nabautismuhan ang ilang nakatunan. Mutubo sila sa pag-alagad. Kami pod nga nagpahat sa mensahe mutubo usab. Unya daghan gyud ang mga hamiling kalag makabaton sa kaluwasan kung kaming tanan mo involved alang sa pag-apil sa buhat. Salamat gyud sa imong gahom og salamat nga bendisyonan nimo ang among matag panimalay nga mahimong madasig sandang mo apil kami sa buhat. Dili na mo kaya Ginoo kung wala ang gahom sa balang espiritu. Ug salamat sa Hope Channel kanunay nagkasibya sa mga mensahe alang sa pagpakaylap sa imong mensahe sa tibuok kalibutan. Amo kini gipangayo nga bisag asa ang mga tawo karon naminaw makadungog sa mensahe mo pahat sab sila niini. Tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among luwas. Amen.